Magandang araw po sa bawat isa, alam niyo sa ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan muna yung ating Diyos na Lord? Mga kapatid na isang napakagandang umaga. Good morning. Morning po. Ganda na ba yung mga ipin salita ng ating Panginoon? Amen. Maaari po na tayo muna ito. Bago tayo manalangin, basahin muna natin yung ating talata po na pag-aaralan ngayon na araw ito, which is Micah 7:7, sabi po dyan, "Therefore, I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God." Hallelujah. Tayo muna natin. Diyos namin mapagpala sa lahat, Panginoon. Napakadakila mo, Panginoon. Ngunit nga na ang pagmamahal mo sa bawat isa walang hanggan. Lord God, sa umagang ito, patuloy mong binibless ang bawat isa, kaya kami patuloy din magpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil meron kaming pagkakataon na magpuri sa iyo, magsama-sama, Panginoon, upang magtulay-tulay ng iyong mga salita. Mga Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso at isipan, at kami po magkaroon ng focus, Panginoon, sa iyong mga salita, at ang katotohanan, Panginoon, na mula sa iyo ang pag-ihayag sa puso ng bawat isa sa atin. Lord God, itago mo po ang iyong lingkod sa aming likuran, upang kayo po ang siyang malakila, kayo po ang siyang makita ng bawat isa, Panginoon. At maging Panginoon ang mga tagapakinig, Lord God, huwag niyo pong hayaan na sa kanilang pakikinig, Panginoon, ay magkaroon ng distraction. Maging Panginoon, huwag niyo pong hayaan ay manatili lamang sa kanilang mga isip, puso, Panginoon, tapos tulungan mo sila through your Holy Spirit, Panginoon, at araw-araw, Lord, ang mga napapakinggan nila dito ay kanila po sa buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na marami kaming pagkukulang, marami kaming pagkakasala. Kaya patawarin mo po kami, Panginoon, at malapit kami ngayon sa iyong paanan, Panginoon, upang sumamba sa iyo at hindi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Lord God, alam namin na sa ganang aming, Panginoon, na aming makakayanan na mabuhay dito sa mundo, na meron kabanalan, pero dahil sa iyo, Panginoon, talagang nagagawa namin ito. Lord God, patuloy mo pong tulungan ng bawat isa, Lord. Maging fruitful, Panginoon, ang aming pong spiritual life, ang aming Christian life, Lord God. Maging makabulahan at makulay ang aming pagsunod sa iyo, Lord God. Dahil sa kabila ng pagsubok at mga kahinaan, Lord God, alam namin na nariyan ka, tutulungan mo kami at kapag kami mananalangin sa iyo, ikaw ay laging dirinig sa aming mga panalangin, Lord. Tuwan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng close relationship with you. Huwag mo pong hayaan na maging malayo sa iyo, Panginoon. At Lord God, we want to have fellowship with you today. Kasihan mo po ang bawat isa, samahan mo po ang bawat isa. Ito pang aming samat panalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, siguro isang buwan na natin tinatalakay about dito sa prayer. Gano'n ba kahalaga yung prayer? Alam niyo po, isa sa mga bagay na hindi mawawala sa atin bilang mga tao yung tinatawag natin communication. Tama po ba? Amen. Lahat tayo nakakapag-communicate. Amen. No? At some point in our life, siguro hindi na natin mabilang kung gaano karami yung taong nakasalamuhan, nakausap natin, nakilala natin, nakasama natin. Tama po ba? Amen. Natatanda niyo pa ba isa-isa? Hindi lang, sa sobrang dami. So, ibig sabihin, araw-araw, lagi tayo nakikipag-communicate, nakikipag-usap, at kumokonekta sa kapwa natin. Marahil sometimes, iba-iba tayo ng topic, iba-iba tayo ng pinatutunguhan yung ating usapan. Pero the thing is, we people, normal sa atin to connect with each other. Pero at some point then in our life, nakakalimutan natin na i-establish yung pinakamahalagang connection. At yung pinakamahalagang connection na yun, hindi yung connection natin sa tao. Secondary lang po ito. The first thing that we need to improve and to strengthen is our connection with our God. Amen po ba? Amen. Lahat naman nag-agree that it is the most important connection that we have to establish habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Tama po ba? Amen. After all, He is our Creator. And in order for us not to perish and not to hindi tayo mapahamak, kailangan natin kumonekta dun sa lumikha sa atin na siyang may alam kung ano yung pinakamaganda para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. How many of you araw-araw na nanalangin? Amen.
Taas mo kamay. Pwede po magtaas ng kamay. Sabihin na natin every other day. Siguro lahat naman, araw-araw nananalangin. Lahat naman araw-araw tumatawag sa Panginoon. Amen. Now, mga kapatid, sabi nga dito sa Micah, therefore I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Alam niyo po, ito kasing sinabi dito ni Micah, ano po, yung pinahayag niya, is isa sa mga dapat natin din tandaan. You know? Kasi ito po ay patungkol din sa tinatawag nating salvation. Now, alam natin na yung tao nagkasala, yung tao nagkamali, at yung tao may kahinaan. Kaya ang babasahin niyo po yung starting chapter 5 ng Book of Micah. Diyan niyo po makikita no, na talagang inopen ng ating Panginoon itong book na ito sa pamamagitan ng tinatawag na distraction. Kumbaga, yun agad yung bunga para sa Israel. No? Dumating kasi sa punto na itong Israel talagang naging pasaway. Maraming pagkakataon na binagbigyan siya ng Panginoon, pero patuloy siyang sumusuway sa utos ng Diyos, sa gusto ng Diyos. Kaya sabi niya dito sa Micah 5, verse 1, marshal your troops now, city of troops, for a siege is laid against us. They will strike Israel's ruler on the cheek with a rod. Alam niyo po ba, at that time, ang pinakamalaking kalapastanganan na pwede mong gawin sa isang tao is yung sampalin siya sa kanya, is me. Grabe po ito. At ganito yung sinabi ng ating Panginoon na gagawin niya sa Israel. Pero alam niyo po, sa kabutihan pa rin ng ating Panginoon, kung babasahin niyo yung verse 2, but you, Bethlehem Ephratah, through you are a small among the clans of Judah. Out of you will come for me the one who will be ruler over Israel, and whose origins are from old, from ancient times, or from everlasting. Alam niyo po, napakaliit lamang ng Bethlehem. At during that time, kapag binibilang yung towns, no, talagang ito yung isa sa mga nakakalimutan na isama. So, sobrang liit nito. Pero sabi ng ating Panginoon, dito sa book ng Micah, ano po, is, out of you will come for me the one who will be ruler of Israel, or over Israel, whose origins are from ancient times. At ang tinutukoy po dito, yung Messiah. Alam niyo po ba story ng Christmas? Kapanganak ng ating Panginoon. Saan siya pinanganak? Sabsaban. Bethlehem. Out of that small region, no, darating yung pag-asa ng buong Israel. And actually, hanggang ngayon, buong mundo na. No? Ganun kabuti ang ating Panginoon. Kasi kahit na inumpisahan niya yung chapter 5, na merong tinatawag na pagbabanta ng isang destruction na paparating, binigyan niya pa rin ng pag-asa ng Israel. Alam niyo po, imagine niyo kung yung Panginoon na magsasalita sa harapan ninyo na gugunawin ko yung mundo, gugunawin ko yung bayan ninyo. Talaga pong nakakatakot ito. Hindi natin kasi pwedeng ma-imagine kung ano yung pwedeng gawin ng ating Panginoon. Sa sobrang makapangyarihan niya, hindi natin kayang harukin kung hanggang saan yung pwede niyang gawin para lang masira yung bayan ng ngayon. Now, mga kapatid, bakit ba natin dinidiscuss ito? Kasi alam niyo po, during this time, talagang sobrang gulo. To the point na even the rulers of Israel, sobrang corrupt. Kasi during that time, ano po, after David, talagang meron po mga hari na sobrang naging corrupt. At yun din naman sinabi ng Panginoon. Remember when David said that I will make a house for the Lord? And then Nathan agreed with him. Pero nang umalis si Nathan, biglang niriman siya ng Panginoon, hindi yan yung nais kong iparating mo sa kanya. Hindi yan yung mensaheng nais kong ibigay mo kay David. Sabihin mo sa kanya, ako ang gagawa ng house para sa kanya.
At ang tinutukoy niya po doon, is darating yung panahon na mula sa lahi ni David, i-establish ng Panginoon at ibibigay ng Panginoon yung kanyang bugtong na anak upang tayo ay pamunuan, tayo ay pagnarian. Kasi alam niyo po yung tao, corrupt at that time. At tumating sa punto na nawala ng hari ang Israel, kaya yung mga tao, they just rely on themselves. Kung paano sila mamumuhay. At alam naman natin kung ano nangyayari sa tao kapag nagre-rely sila sa sarili nila. Tama po ba? Ano po nangyayari? Chaos. Nagkakagulo. At imagine niyo na yung bansa natin, from the government up to the basic unit of society, family, corrupt. Ano sa tingin niyo ang kahinatnan ng ating bayan? Kahit tayo, sa sarili nating tahanan, we don't feel safe anymore. Tama po. Sarili nating ama, sarili nating ina, sarili nating kapatid, kalaban natin. At that point, umabot po sa ganun during the time of Micah. Kaya he's pleading with the Lord that sabi niya, therefore I will look to the Lord. Sa kanya lamang ako titingin kasi nakikita niya sa kanyang paligid, kaguluhan. Chaos. Total chaos, mga kapatid. Imagine niyo, kahit saan kayo pumunta, may gulo. Kahit saan kayo pumunta, may danger. Kumaga, you are pushed into a corner. Kung saan wala ka ng ibang lalapitan, pupuntahan, tatawagan, kundi ang Panginoon. At alam nyo, I remember an experience. Sino ba sa inyo naka-experience na rin ng ganito? Nandun kayo sa isang kwarto, tapos biglang nag-brown out. As in, total darkness. Wala talaga kayo makita. Na-experience nyo na ba yun? Yes. Anong yung first thing na pumasok sa isip ninyo na gawin? Pray. Pray. But first, di ba? Kung halimbawa sa atin, or dati, nung hindi pa tayo mga Kristiyano, kadalasan ang gagawin natin, we will cry for help. Ma! Walang ilaw! Hindi ko makita yung dadaanan. Pero bago yun, minsan napapasigaw tayo. Pagka nag-brown bigla tayo napapasigaw. Di ba? Bago tayo makapag-react, yun talaga yung unang naging reaction natin. Bago tayo makapagsalita, yun yung una na lumalabas sa bibig natin. Natural reaction ng tao, gano'n din. Hoy! Pero after that, I will call for help. Kung sino man yung merong kakayanan na tulungan ako. Kasi alam natin na kapag tayo, nakikita natin total darkness, lahat ng gagawin natin, there is danger. Tama ba? Tama po ba, mga kapatid? Merong kapahamakan. Merong uncertainty. Therefore, we will fear kung ano yung sitwasyon na meron tayo. At normal po yan sa atin during these times of troubles, sufferings, problems. Because naman sa tao na hindi nawawala ng problema. Pero maganda dahil tayo ay nasa Diyos na, meron na tayong pwedeng tawagan. Meron na tayong pwedeng lapitan. Meron na tayong pwedeng asahan. Hallelujah. Alam niyo po, gaano ka-importante yung prayer. At gaano ka-importante yung tamang attitude when you pray. May attitude pala pag nag-pray. Pero pala dapat na tamang attitude kapag tayo nagdadasal. At alam niyo mga kapatid, isa-isa pwede nating matutunan dito sa sinabi ni Micah. Sabi niya, therefore, I will look to the Lord. Now, imagine mo, yung kadiliman doon sa kwarto, wala kang halos makita, wala kang talaga makita. Yun yung problema mo. Now, masusolusyonan mo ba yun? Kung titingin ka lang sa dilim. O masusolusyonan mo yun kung titingin ka sa liwanag. Kung maghahanap ka ng liwanag.
I know, nakakatakot kasi wala kang makita eh. Pwede kang matapilok, pwede kang madapa, pwede kang masugatan, pwede kang mapahamak. Pero, alam mo, that even yung katiliman, meron ang gana. Alam mo, that at some point beyond that darkness, merong liwanag. Diba, pag dumadaan nga tayo sa tunnel eh, una, halos wala tayong makita. Tapos pag malapit na tayo sa dulo, yung liwanag, palaki na palaki. No? At parang ganun na po, mga kapatid. We need to look for the light. And that light is our Lord. The only thing that will surpass darkness is light. Kaya kung meron mang solusyon sa mga problema mo, kung meron mang solusyon sa kadiliman sa buhay mo, yun ay ang Diyos. At siya yung dapat mong hanapin, siya yung dapat mong tingnan. Pangalawa, sabi diyan, I will wait for the God of my salvation. Sabi ni Micah doon, I will wait for the God of my salvation. Bakit kaya ganun? Kasi alam niya that everything that is happening around you, total chaos. At alam niya na kaya ganun kasi yung tao nagkasala sa Diyos. Amen po ba? Alam natin na kapag tayo nagkasala sa Diyos, meron ka parusahan. Tama? Pero, sabi dito, I will wait for the God of my salvation. Yung kaparasahan sa mga kasalanan, nire-recognize ni Micah. Pero, mas umaasa siya na ililigtas siya ng Diyos at hindi siya pababayaan. Ito dapat yung attitude natin, mga kapatid, habang tayo ay nagdarasal. At some point, dumadating tayo sa Panginoon, nagdarasal tayo sa Panginoon, na kumbaga, we are looking dun sa mistakes na meron tayo. At at some point, doon na lang tayo nakafocus. Na minsan sinasabi natin, Lord, help me. Pero ang totoo, hindi mo naman talaga ini-aim. Natulungan ka niya fully. And what I mean by that is, hayaan na siya yung mag-take over sa sitwasyon mo. At some point, iniisip mo pa rin na kaya mong solusyonan yung sitwasyon mo. And remember, during this time that Micah is praying, nasa corner na siya. Wala na siyang matakbuhan. Kasi sabi nga, kahit saan siya tumingin, danger. Kahit saan siya tumingin, panganib. No? Kaya ang tanging hope na lang niya is umasa sa Panginoon for His salvation. And He is not speaking just for Himself. Kundi para dun sa mga taong natitira at sumusunod sa Panginoon. Na pinipilit na makasunod sa Panginoon kahit na yung ibang tao pinipersecute sila. Kahit na mahirap yung sitwasyon nila, kahit lahat tingin nila kaaway nila, kalaban nila, or against dun sa paniniwala nila. Kaya ba mga kapatid, nakaranas na ba kayo ng ganong sitwasyon? Na may mga tao na nung nalaman nila yung klase ng pananampalataya na meron kayo, it's as if pinapersecute nila kayo, inaasar, kinukutya, o pinagtatawanan. Pero sabi nga, God will come to your rescue. God will always come for your rescue. If you will reach out for Him. Kaya yung prayer, mga kapatid, napaka-importante. And I will wait for the Lord, or for the God of my salvation. He recognized that there are consequences sa tinatawag na kasalanan na gawa ng Israel. Pero He is pleading na, Lord, save us. Save us from this danger. Yun yung panalangin niya. Kahit na alam niya nagkasala sila at ngayon pinarurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan, nananatiling buo yung pagtitiwala niya sa Panginoon. At talagang yun yung pinangahawakan niya. Na yung Panginoon na pinananampalatayaan ko, yung Panginoon na nagliligtas. Yung Panginoon na nagpapatawad ng mga kasalanan. At this time, mga kapatid,
let's focus on what the last part of this verse is saying. My God will hear me. Grabe, no? Kapag ka nananalangin ka, tapos ganito yung level of faith mo, that your God will hear you. Marami kasi, pag nananalangin, hindi sila sure kung sasagutin ba sila ng Diyos o kung papakinggan sila ng Diyos. Kasi sila mismo duda sa kung sino yung Diyos. Kadalasan ganun eh. Kaya ang dating, pinanalangin mo na, binigay mo na sa Diyos, bumabalik ka pa rin dun sa dating attitude mo na nag-worry ka pa rin. Hindi dahil mahina yung Diyos, kundi dahil baka hindi mo pa siya lubusang kilala. Kaya ganun yung nagiging attitude mo after you pray. Now, ang tama daw mga kapatid, sabi dito, my God will hear me. There is certainty na pakikinggan siya ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Ano ba yung sikreto para pakinggan ng Diyos yung ating mga panalangin? Alam niyo ba? Alam niyo po ba? We need to do His will. We need to have a close relationship with Him para maintindihan natin sino ba yung Diyos sa pinaglilingkuran natin. Ano ba yung gusto niya? Ano ba yung kalooban niya? And in that way, kapag tayo nanalangin tayo, talagang papakinggan tayo ng Diyos. Gusto niyo ba yan? Pakinggan kayo ng Diyos pag nanalangin kayo? Then you work on your relationship with Him. Even if the world is telling you not to do so, focus on Him alone. Alam niyo po, maraming mga pagkakataon na kapag tumitingin tayo dun sa problema, it's as if ang tingin natin sa Diyos palit ng palit. Pero kapag tumitingin tayo sa Diyos, yung problema, palit ng palit. Yun yung nawawala. Kung dati nakatingin ka sa problema, huwag mo na gawin yan, kapatid. Mag-focus ka sa Panginoon. Kilalanin mo yung Panginoon kasi siya lang yung assurance na meron ka. Sabi nga dito, this is the prayer of a man na kung saan nakikita na yung paligid niya, wala na siyang pwedeng ibang pagkatiwalaan. Wala na siyang makita pag-asa na magbabago pa. Ang pag-asa lang niya nasa Panginoon. No? Now, when we pray, is this the same attitude that we have? That we always look to the Lord? That we will wait for God's salvation and solutions to our problem? And do we have that certainty that God will hear us when we pray? Alam niyo po, kaya talagang sinabi dito at bigyan ng significance yung pagdating ng Messiah. Yung pag-prophesy, no? Yung paparating na Messiah. Kasi sabi nga dyan, Micah foretells the Messiah's humble origins, highlighting that the greatness often comes from unexpected places, emphasizing God's sovereignty. Do we believe that God is always in control? Amen. Do we believe na walang bagay na nangyari dito sa mundo na nakalampas sa kaalaman ng Diyos? Lahat alam niya, lahat kontrolado niya. At given the example of the Messiah coming up from a town that is so small, napakaliit. Sa dinami-dami ng lugar sa mundo, bakit sa isang maliit na lugar pa nagmula? Or dun pa, inalaw ng Diyos na magmula yung Messiah. Bakit kaya ganun? Pwede naman sa mga malalaking syudad. Pwede naman sa mga kilala at mga maunlad na syudad. Pero bakit sa isang maliit na tao? At take note sa sabsaban pa. Alam mo, sometimes when we pray, the solutions comes from the most unexpected place or origin. Tama ba? Minsan nananalangin tayo, Lord, may problema ako pero let your will be done. Ano po ba yung gusto nyo? Nahihirapan na po kasi ako, kailangan ko ng tulong ninyo. Tapos darating yung tulong from the unexpected time,
unexpected place of origin, at minsan unexpected amount pa. Alam niyo yung panalangin ni Micah? Maligtas lang sila. Pero alam niyo kung ano binigay ng Diyos? Sinagot niya yun. Pero hindi lang sila yung pwedeng iligtas or kaya iligtas doon sa binigay ng Diyos na solusyon or sagot doon sa kanyang panalangin, kundi lahat, buong mundo po. Imagine niyo, ganun kabuti yung Panginoon. Minsan humihiling ka, akala mo sa tingin mo malaki na to. Pero magugulat ka, pag binigay sila ng Panginoon, mas malaki pa, mas matindi pa. Kasi ganyan magpala natin Panginoon. Lalo sa mga taong sumusunod sa Kanya. Gusto niyo bang pagpalain ng ganun? Amen. Amen. We all want that. We want those kinds of blessings from the Lord. But there's a price to pay. Actually, hindi nga ito price eh. Kung tutusin, ito nga yung kailangan ng Lord talaga. Kasi, binanggit din naman dito sa mga books na nauna dito sa chapter 7 na the Lord desires your relationship with Him rather than your sacrifices, your offerings. God values fellowship over sacrifices, offerings. Kaya kung gusto nyo na sagutin ng Panginoon yung panalangin ninyo, better build that relationship with Him. Okay, mag-focus, Lord, ibibigay ko sa ito. Lord, ganito yung ibibigay sa'yo. Lord, I want to follow you. Lord, tell me what to do, and I'll do it. I know that you will bless me in doing so. Kapag ginawa ko to, nag-follow ako sa'yo, alam ko i-bless mo ako. Hindi mo ako pababayaan. After all, wala ka namang binigay na task sa isang tao, sa alagad mo, na hinayaan mo siya at di mo siya sinamahan all throughout the process of doing that task. Remember yung mga disciples? Grabe. From 0 to 100, sinamahan ng Diyos. From the start to the completion of their task, kasama nila yung Diyos. After all, paano sila makagawa ng milagro? After all, paano sila makapagbigay ng wisdom na wala sa Panginoon kung hindi nila kasama ang Diyos? Malamang wisdom nila yung bibigay nila. Pero kung titignan yung Biblia, talagang grabe yung wisdom. This happened almost several centuries ago. Or sabihin na natin, ano ba yung 1,000 years? Millennium. Sabihin na natin, several thousands of years. Pero up until now, bakit yung mga nakasulat sa Biblia, mga kapatid, applicable pa rin sa panahon natin? And that is the nature of God's Word. It will never fail. Nor it will fail. Hindi yan kukupas, hindi rin yan masisira. Palakpakan naman natin ang ating Diyos. During this time, God calls for justice. He demands justice and kindness, no? So, hindi lang daw yung ritualistic worship yung kailangan, kundi yung genuine relationship indicating true faith that is action-oriented. Yan. Kaya sinasabi natin that faith is dead, no? Kapag walang works. Paano nga naman natin masasabing totoo yung pananampalataya kung nagdasal tayo sa Panginoon, tapos after we pray, we will worry. We will continue to be sad. Minsan magagalit ka pa. Is that the kind of faith that you have for the Lord? Or you have that kind of faith na after mo manalangin, dahil kilala mo yung Diyos at mayroon kang close relationship with Him, natuklasan mo ano yung kaya niyang gawin? Anong klaseng character yung meron siya?
you will not worry anymore. Kasi alam mo, the moment, bago ka pa lamang magdasal, alam na ng Diyos yung pangangailangan mo. At alam din ng Diyos kung ano yung makakabuti sa'yo at yun yung gagawin niya. Amen. Kung ganun yung pagkakilala natin sa Panginoon, then magiging masaya yung buhay natin. Walang worry, walang anxiety, walang depression. That will lead to people committing suicide. People committing crimes. Kasi they feel hopeless eh. Wala silang assurance. Pero when we pray, we feel that God is true to His promise. And whatever is in His will, it will be done in your life. Mga kapatid, when you pray, have that confidence in Him. No? Huwag niyo nang kunin ulit. Pinagdasal yun, binigay niyo na sa Kanya eh. Ang nangyayari kasi kinukuha natin ulit eh. At some point, we rely on ourselves. Pero hindi dapat ganun. No? Now, gano'n ba ka-importante that we personally pray? At gano'n din ba ka-importante that we, as a whole family, pray? Di ba may kasabihan nga na the family that eats together ata yan? Family praise together, praise. Hindi, una, eat pa lang eh. No? Stick together. Pero sa atin mga Kristiyano, praise together. No? How many of you as a family, pero may time for prayer? As in, yung walang naiiwan. Lahat, kahit bata, kasama. Kahit hindi pa sila nakakaunawa. Sinasama niyo pag nagpe-pray kayo. How many of you mag-asawa, nagpe-pray kayo? Magkasama, magkasabay. Alam niyo po ba na yung ganong klase ng prayer, yung collective prayer, napaka-importante po. No? Pero hindi mangyayari yun kung ikaw mismo, personally, wala kang desire to pray. You can only influence your household if you yourself have the desire to pray. So, prayer at the start should be intentional. Coming from you, coming from your heart, na talagang gusto mong tumawag sa Panginoon, gusto mo siyang kausapin. Gusto mong malaman kung ano yung kalooban niya. At mga kapatid, this is also a reminder for us that when we pray, huwag natin kakalimutan to take time na pakinggan kung ano yung sagot ng Diyos. Minsan kasi when we pray, Lord, ito yung problem ko, ito yung gusto ko, Lord, ito yung request ko, Lord, ito yung prayer ko, Panginoon. After that, wala na. One way lang. Communication doesn't work that way. It works both ways, two ways. When you pray, when you say something to God, you let Him speak to you. Marahil, merong ibibigay siyang revelation yung Panginoon after you pray. Dahil may clarity of mind ka na, ibinigay mo na sa Kanya. Wala nang gumugulo sa isip mo. Dahil binigay mo na sa Kanya, wala nang laman yung isip mo. So there is a place for God's response na pumasok sa iyo at ma-absorb mo. How many of you, when you pray, you take time, pagiging mo lang yung mata ninyo, pinakikinggan niyo muna kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon through the Holy Spirit sa inyo. Na ano ba yung revelation sa inyo ng Lord? If hindi pa natin natatry yan, let's try it. No? Pwede natin gawin eh. We ask God, or we let ourselves hear the answer of God in our prayers. After our prayers. Kasi alam nyo, yung Lord naman maraming ways para mangusap sa'yo. At some point, meron revelation sa'yo. Meron din naman minsan sa panaginip mo. Pero, the most prominent or pinaka-common way na ginagamit ng Panginoon para mangusap sa'yo is through His Word. Now, pag nagdasal kayo, after that, sikapin yung basahin kung ano yung Biblia. I-search nyo kung ano yung tingin nyo pwedeng maging sagot ng Panginoon sa panalangin ninyo through His Word.
Kasi lahat ng kailangan natin, naandun na sa Bible. Lahat ng kasagutan sa mga tanong natin, nasa Bible. So happens lang na sometimes, we neglect reading the Bible, kaya may mga panalangin tayo na alam naman natin dapat na yung sagot ng Diyos. Pero dahil hindi natin nabasa sa Biblia, ilalapit pa rin natin sa Kanya. Which is good pa rin naman, mga kapatid. Kasi you're submitting something to Him. Pero mas maganda, no? Umabot tayo sa punto na hindi na tayo mananalangin kasi alam na natin yung sagot ng Diyos. And don't take this bad, don't take this the other way, mga kapatid. Ang gusto ko lang sabihin is encourage kayo na basahin ang basahin yung salita ng Diyos. Para kung meron kayong mga desisyon sa buhay, alam niyo na yung pwede nyo gawin. At alam niyo na kung ano yung kahihinatnan nyo kapag ginawa niyo. Na may iwasan yung magkamali. Kasi sometimes, ang nangyayari, dahil we are not aware of what the Bible is saying about that situation, about that decision that we are making, gumagawa tayo ng mga hakbang na hindi sangayon sa sinabi ng salita ng Diyos at ang hindi napapahamak tayo. At saka lang natin babasahin yung Biblia na kaya pala ako napahamak kasi iba yung ginawa ko dun sa gusto ng Diyos. Kumbaga wag tayo maging responsive. We need to be active. Don't be reactive. Be active. Pangunahan mo na. Alamin mo na kung ano yung sinasabi ng Biblia about sa sitwasyon mo. At nang sa gayon, hindi ka magkamali, hindi ka mag-worry. Just like what Micah did. Kilala niya yung Diyos eh. So malamang sa malamang, inaaral niya yung salita ng Diyos. Kaya alam niya, may certainty siya na pakikinggan siya ng Diyos. May certainty siya na ililigtas sila ng Diyos. At may certainty siya na kapag tumingin siya sa Panginoon, magiging maayos ang lahat. Imagine, kung hindi alam ni Micah, hindi kilala ni Micah yung Diyos, ano yung gagawin niya? Pakagantihan niya yung mga nagpe-persecute sa mga kagaya niya, na kahit pa paano, no? Talagang sumusunod sa gusto ng Panginoon. Now, mga kapatid, when we pray, no? Always keep in mind that God is a God that forgives. Amen. He is a God that saves. He is a God that provides. He is a God that heals. But in this context, the main problem is sin. Now, if we are struggling still in sin, huwag kang mag-focus dun sa kasalanan na nagagawa. Mag-focus ka sa kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ano ba yung kakayahan niya? Kung ngayon nag-struggle ka sa isang bagay, sa isang kasalanan, alam mo, no? Huwag ka mag-focus doon. Don't condemn yourself. What? No? Do not condemn yourself, or huwag mong ipabigatin yung sitwasyon mo. Huwag mong isipin na wala ka ng pag-asa. Kasi yun yung kasinungalingan na binibigay ng kaaway sa'yo. Pilit ka niya pinapaniwala na wala ka ng pag-asa. Hindi ka rapat dapat lumapit sa Diyos kasi makasalanan ka. So ang ending, you will not build that relationship. Ang ending din, kahit anong panalangin mo, hindi na pakinggan. Now, what you need to do, just like what Micah did, acknowledge that you have sinned. Tanggapin mo na ikaw ay nagkasala, tanggapin mo na ikaw ay may pagkukulang sa harapan ng Diyos, sa harapan ng kapwa mo, at lumapit ka ngayon sa Panginoon upang humingi ng kapatawaran. At hayaan mo na siya yung kumilos sa'yo sa buhay mo para hindi ka na mahulog muli dun sa kasalanan at pagkakamali na nagawa mo. You don't need to feel guilty in a sense na doon ka na lang, magmumukha, wala kang gagawin para maguhin. Kundi hahayaan mo, i-open mo yung heart mo sa Panginoon at hahayaan mo na bigyan ka niya ng bago at purong puso na naglalayo na makasunod sa Kanya.
Kasi alam niyo po, sa totoo lang, yung kasalanan, hindi naman yan nag-a-arise dahil sa actions. Kasi marami namang pagkakataon na sa Biblia, makikita natin, na pareha sila ng ginawa, pero yung isa, nagkasala, yung isa, okay sa harapan ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Biblia na yung Diyos tumitingin sa puso. Kasi minsan, no? Hindi naman minsan, but all of the time, no? The heart is deceitful above all. Akala natin, yung maganda, mali pala. Yung mali, akala natin, maganda. Naba-vice versa, nababaligtad. So it is always the issue of the heart. No? Kaya nga pag lalapit tayo sa Panginoon, lagi yung siya sa atin din yung puso ninyo. When you pray, every time you talk to God, siya sa atin yung kung ano yung laman ng puso ninyo. Huwag kayong magkaroon ng maling intention sa lahat ng bagay na ginagawa ninyo. Minsan nga, nagpe-pray tayo sa Panginoon, Lord, parusahan mga sigarilyo. Dati, siguro nagawa ko ni Lord. Ikaw na gumanti sa akin para sa dito. And then na-realize ko, mali yung heart pag gano'n. You're wishing for someone's destruction, for someone's despair. Well, in fact, what the Lord wants for us is the best. Kaya dapat, kung tayo mananalangin, we always pray for the best. Kahit pa sa kaaway natin yan. Yun na nga yung maganda dun no? Ginawa ka ng pangit, pero pag-pray mo siya para gawan siya ng Diyos na maganda. So that someday, mabago rin yung puso niya. Na sa dinami-dami na nagawa niya ng mali, mas pipilitin niya ngayon na makasunod sa Panginoon at mas marami pa yung magawa niya tama sa kapwa niya. By the time na baguhin na siya ng Panginoon. Kaya alam niyo, marami mga tao talagang lumok sa bisyo, lumok sa mga pagkakamali nila sa buhay. Pero nang makilala nila yung Panginoon, grabe yung pagbabago sa buhay nila. At some point, naniniwala ako na meron at merong nananalangin para sa kanila. Kaya nila nasumpungan yung Panginoon. Kayo ba? Pero ba kayo naisip na tao na maaaring nagpanalangin sa inyo before hindi niyo pa nakikilala ng Diyos? Na pinipray niya sa Panginoon, Lord, sana makakilala si ganito. Lord, sana baguhin niyo si ganito. Sana tulungan niyo siya na makilala ka, talagang masumpungan ka niya. At magkaroon din siya ng kaligtasan kagaya ng nasumpungan ko sa iyo. I remember sa amin sa pamilya na unang ligtas, masilip yung father ko. Una na siyang makakilala sa Panginoon. And then our whole household sumunod na rin. At alam ko during that time na pinapersecute siya ng mother ko, talagang alam ko na pinapanalangin niya na mapaguhin ng Diyos yung puso ng mother ko. Alam niyo po kasi dati kami lang dalawa ng father ko yung nag-church. Yung mother ko talagang ayaw. Up until such point na, sige, one time, darating pupunta ka dyan sa church mo, sige, sasamahan kita dyan. One time lang. Sabi kasi ng father ko, sige, mag-observe ka lang. Okay lang naman. Basta mag-observe ka lang, sama ka lang. Alam niyo po, bago pa sila pumasok ng simbahan, nakarinig ng tinig yung mother ko. Na nagsasabi na, parang bakit kayo pa lang pumunta, anak? Kung parang matagal na kita naghihintay. Ganun eh. Ganun yung pakiramdam at narinig na aking mahal na nanay. At alam niyo po, right after that, kahit yung mga kapatid ko at ako, talagang kami po ay nakakilala sa Panginoon. Glory to God. Kasi hanggang ngayon nagpapatuloy at nagpapagamit sa Panginoon. And this is not to boast on ourselves. But this is to remind you of the power of your prayers. And that power of the prayer you have comes from the power that the Lord has. Kahit manalangin tayo, no? The final authority and the final decision is kung ano yung sagot ng Diyos. Amen. At naniniwala ko mga kapatid, you can never go wrong
if you will build your relationship with God, kapag naging close ka sa Kanya, kapag pinilit mo makasunod sa Kanya, kahit mahirap yung sitwasyon, I know that one day, He will give you the solution to the things that you are praying for. Amen. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero yung Diyos lagi may sagot. At yung sagot niya, hindi nagkakamali. His answer is always what is the best for you. Amen. Tayo po ito ngayon. Hallelujah. Alam niyo po, napakapalad ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Kasi meron tayong mga pagkakataon na kagaya nito, no? Alam natin na kakadaan pa lang ng bagyo. At ngayon nga, meron pa nagbabantaan na panibago. Ayun. Actually, kung mapapalitaan niyo, kung makakapanood kayo ng mga news, grabe po. At marahil ilan din sa inyo nakaranas ng ganun. Pero one thing is for sure, everything happens for the glory of God. Merong magandang kaihinatnan po lahat ng mga nangyayari sa mundo. At lahat yun parte ng plano ng ating Diyos. But this time mga kapatid, the Lord is maybe telling us na it's time na manumbalik talaga tayo sa Kanya. As we see in our country, talaga sobrang grabe yung chaos. Sa government, marami kang mapabalita na anomalya, katiwalian. Until ngayon nga, totoo nga eh, nagkakatotoo na or nangyayari na rin yung nangyayari at that time, kinamay ka. At even at the family level, kakasira. Marami ngayon naghihiwalay, marami ngayon, hindi sila magkasundo ng kanyang pamilya or someone in his family, in her family. Pero one thing is for sure, no? All of this chaos, one day, God will restore it all. Kaya nga mas dapat tayong manalangin sa Kanya, mas dapat tayong lumapit sa Kanya. Alam niyo po, kasi sa atin, bilang mga tao, marami tayong kahinaan, marami tayong hindi kaya gawin. Pero alam natin that our God is the God of all possible. Amen. He even made those impossible things possible. Amen. He can do all things. Kaya talagang karapat dapat siya eh. Karapat dapat siyang purihin natin, karapat dapat natin siyang sambahin. At karapat dapat lamang na every time that we have this kind of struggles in our life, siya yung muna nating lapitan. Huwag na natin ipadaan kahit kanino. Idirekta natin sa ating Panginoon. Kung nakagawian natin dati na ipadaan yung mga panalangin natin sa kung kaninong mga santo, kaninong ganyan. Huwag na. Mas maganda, mga kapatid, tayo mismo dumulog tayo sa ating Panginoon. Tayo mismo bilang isang pamilya, dumulog tayo sa Panginoon. At darating yung panahon kapag nagawa natin to, isang buong barangay, pananalangin sa Panginoon. Isang buong bayan, mananalangin sa Panginoon. Isang buong syudad, mananalangin sa Panginoon. Isang buong probinsya, mananalangin sa Panginoon. Isang buong rehiyon, mananalangin sa Panginoon. At maging isang bansa, magagawang manalangin sa ating Panginoon. And glory to God, dahil hindi matatapos nun. Buong mundo, matututong manalangin sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, Lord God, we humbly ask, Lord, for your guidance, Panginoon. Sa umagang ito, alam namin, Panginoon, na marami kami natutunan, Panginoon, pero huli mo po na buksan ang aming mga puso at isipan, Lord, sa pag-a-apply nito sa aming pang-araw-araw, Lord God. Nawa na wala pong
maging sa aming mga sarili, Panginoon, na manalangin sa iyo, kumausap sa iyo, at talagang patuloy na tumawag sa iyo, at magtiwala sa iyo, Panginoon. After all, you are a God that is powerful. You are a God that provides. You are a God that heals. Most especially, you are the God that saves. Lord God, marami kaming mga kasalanan. Totoo sa hindi kami pwedeng lumapit sa iyo. Pero before pa man kami mag-reach out sa iyo, Panginoon, nariyan ka, you reached out for us. Binigay mo ang iyong anak na si Jesus upang sukat namin ikaligtas, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Lord God, sa salvation ng ngayon aming pumakamtan. Nawa, Panginoon, patuloy mo pong pagbungahin ang aming mga buhay. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, upang maging malago at malalim, Panginoon. Hindi lang basta malago, Panginoon, hindi malalim din ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Hindi sapat na kami po ay maraming bunga, maraming sanga, maraming dahon. Mahalaga rin po, Panginoon, na turuan mo kami na palalimin ang aming ugat sa iyong mga salita. That we may do it intentionally, Panginoon. Kagaya ng pag-penetrate, Panginoon, na maugat sa lupa. Turuan mo kami, Panginoon, na kahit na madilim, kahit mahirap, maunawaan namin, Panginoon, na kailangan namin ng nutrient from you. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na siya sa atin, alamin ang iyong mga salita, Panginoon. At patuloy itong may apply sa aming buhay. Lord God, apart from you, we are nothing. But through your word, we can do everything. Through you, Panginoon, nothing is impossible. That's why we pray, Panginoon, let your will be done in our life. Amen. Maging sa aming mga kababayan, Panginoon, na ngayon naghihirap, ngayon nagkakaroon, Lord, ng mga sufferings. They may feel the heaviness of their losses. Pero Panginoon, paunawa mo sa kanila na meron pa silang Diyos na pwedeng takbuhan. Meron pa silang Diyos na pwedeng lapitan. Meron pa silang Diyos na pwedeng asahan, Lord God. Ihayag mo sa kanila, Panginoon, ang iyong kabutihan, kagaya ng paghahayag mo nito sa atin. Alam namin, Panginoon, ang patuloy mo naaalagaan, iingatan at sasamahan ng bawat isa all throughout our life. Lord God, kung gusto mo po ang iyong plano sa bawat isa sa amin, nawa, Panginoon, kayo po mapapulihan sa aming ginagawa. Kaya, Panginoon, hallelujah, we want to praise you, we want to glorify you. We want to give you all the thanks, Lord God,